Hello there! This is your woman of inspiration, Solski, your business mentor. So, papunta na kami. Bye-bye, Kabiyang Roger! Papunta na kami sa pag-pick up ng ating bigas sa ating supplier. At ito po ang gagamitin natin, yung ating maliit na elf, together with Manager Bio. Yan. Ayan na po ang ating truck na pipick up ng bigas, lokal na giling, dito po sa aming probensya ng Aklan. At samahan niyo po kami para matutunan niyo kung paano kikita sa bigasan business. Yes po, dahil sa crisis ng supply sa bigas ngayon, ay pupuntahan na natin ang mga rice mill. Hindi pwede ang okay lang at maghintay tayo na deliveran ng ating mga supplier. Sa pagninegosyo, daig ng maagap ang masipag. Sa anong paraan? Hindi pwede ang basta masipag ka lang, kundi trabahuhin mo talaga nang may kunting bilis ang iyong mga transaksyon. Batid mong tataas ang bigas, discarding humanap ng kontrata. Yung pipick up ka ngayon, pero may booking order ka na para bukas or sa susunod na bukas. Meron kang reserve para makakuha ka pa ng mababang presyo bago sila magtaas. Kailangan magkaroon ng reserve ang ating supply na di agad tayo nauubusan. Bakit? May panahon pa tayong magmuni-muni sa pwede nating ipatong sa ating mga reserve at makapagbigay pa tayo sa ating mga customers o sa ating mga suki ng last order, mga kagandang buhay. Kasi ganyan talaga sa negosyo. Kapag alam natin na tataas, pwede tayong mag-demand sa ating mga supplier ng protection price. Kaya, syempre, yung mga suki din natin, kagaya ng mga supplier natin, naghingi din niya ng mga discount. So, kailangan talaga, mga kagandang buhay, na meron tayong reserve ng mga stocks na iipunin kahit, mga kagandang buhay, yung hindi pa tumataas ang bigas, ugaliin natin na hindi talaga nagkukulang ang display natin sa store. Yung hindi talaga siya bungi-bungi. Malaki talaga ang advantage kung maglalaan tayo ng oras para ma-meet up natin ang ating mga supplier. Kasi maagap tayo or mabilis tayo sa transaksyon, kaya't bago nalaman ng iba, tayo na ang nauna. Kaysa maghintay na deliveran tayo, ay tayo na mismo ang mag-pick up. Actual pa na makikita natin ang itsura ng bigas, maputi o di kaya may pagtak na dilaw, o long grain o pang regular rice lang talaga. May mga pagkakataon na sa magandang usapan, nakakahingi pa tayo ng bawas sa presyo. At minsan, may mga oportunidad na nakakadaupang palad pa natin ang mga bagong mga negosyante na somehow, magiging supplier din natin. Kaya sa video for today, dito ako sa rice mill para maging inspirasyon din ninyo na, ay, ganito pala. Kailangan wag maghintay sa store na tayo ang puntahan ng mga supplier natin at alukan ng bigas. Dahil kung kulang ang supply, maagap sa paghahanap. O ayan, ito po yung ating bigas. Napakaganda ng kanyang sako. Sweet Coco RC 160. So, generic na sako, yung nabibili lang rin natin sa mga paggawaan ng sako o mga sock store.
mga kagandang buhay. So, pwede ka bang magpatayo dito, Dong, na isa? Itayo mo, Dong, itayo mo. So, ayan, oh. Mainit pa, mga kagandang buhay. Ibig sabihin, bagong giling talaga to, Dong. Mainit pa siya. Tapos, sakto talaga na 25 kilos. Oo, walang kulang, ha. Okay, walang kulang. Yan yun, oh. Halika dito. Tingnan mo. Sweet coco. Sweet and yummy. Fragrant rice. Ayan. Pero yun ang laman niya. So, medyo broken heart talaga siya. Broken hearted yung bigas natin ngayon. So, yung ina-expect natin na medyo whole grain, hindi natin na meet up, pero kaya pa nating ibenta. Pagdating dun sa store, mga kagandang buhay, gawa natin siya ng per kilo na, na presyo. At saka, maganda naman to siguro i-display. May mga, naman tayo niyan. May mga paraan naman tayo niyan. Nasa display po ay lilitaw ang mga buong butil at saka pailalim yung mga maliliit na butil, yung mga durog niya. So, highlights po yun mga kagandang buhay. Bakit? Paano nagagawa yon? May mga magic. Kaya tingnan nyo mamaya pag na-display na natin. Ulibot tayo dito, lagay tayo ng face mask kasi allergic rhinitis. Maganda, no? Maganda itong na to. Cooperative. Marami ding mga palay dito nakastock, oh. Oh. Tsaka, ito din mga kagandang buhay yung mga sako na nabibili. Regular lang to na sako. Ito, oh. Ang ordinary rice. Kasi, may mga sako din kasi na kahit, na hindi laminated. Pero yung mga makintab, kagaya nito, makintab, oh. Co-op rice. Ano kaya yung laman nito? Magkaya alam na tayo mga kagandang buhay. Ang co-op rice. Konti lang. Muscle grain ito. Muscle grain. Mas maganda ang butil nito, oh, mga kagandang buhay, oh. Muscle grain, oh. Muscle grain. Ganda. Pero, sa panahon kasi ngayon, hindi pwedeng mag-arti-arti tayo sa bigas. No, na gawin natin na maging maarte tayo. Hindi pwede ngayon kasi nga kulang ang supply. Mahirap makahanap ng mga bigas ngayon. Agawan. So, ang gawin natin, tibay ng loob lang talaga, lakas ng loob, para makabinta tayo ng bigas. Yan. Kahit hindi masyadong kagandahan sa ina-expect natin na na quality. Ito maganda. Hindi ito. Tapos yung sako niya, co-op rice. Yan. Pwede din tayo magpasyal dito, mga kagandang buhay, sa ibang mga araw. Para at least makakuha pa tayo ng ibang supplier. Ganun yun. Ganun yun. Sa mga lugar po na pinupuntahan natin, minsan, nakakakuha tayo ng dagdag na supplier. Kagaya nito, hindi natin to alam, ang lugar na to. Pero, pwede din na maging source of supply natin ito kung gusto natin magdagdag pa. So, actually, marami siguro miyembro ito at marami din nagpapagiling dito. O, ito. Tingnan natin. Ito siguro regular to, eh. May kulay dilaw na sako, oh. Uy, maganda din. Maganda din siya. So, maganda ang quality ng giling dito, mga kagandang buhay. Siguro may color sorter din ito. Napakaganda kasi yung may color sorter kasi malinis ang bigas. Pwede mo na siyang hindi tahipan ba? Wala na siyang mga bunga ng mga mga hilamon. Diba? Minsan may mga bunga ng hilamon, tsaka may mga pasik-pasik. So, hindi magandang giling, tapos may mga alikabok pa sa kamay.
ang ibang mga gilingan. Pero ito po mga kagandang buhay, maganda ang giling. May color sorter ito. Natatanggal yung mga dumi-dumi ng bigas. So, yan po ang gusto ko sa bigas. Yung malinis. Yung malinis siya. Oo, malinis talaga siya. Yun. Kasi, bakit nadudurog ang bigas? Hinahapit nila, yung parang hinahapit para pumuti. So, ito na yung supplier natin, oh. Charan! Ayan. Pugi. Pugi. Ang supplier natin. Kanino to? Ana Ryan. Maganda rin. Ginapanupod na dara ginapanupod. Napanupod sa? Membro na ta. Kasi Sa membro nila. Isa na may certificate. Okay. Yung para sa membro nila, sariling consumption. Oo. Pero ito, ano talaga to, commercial, mga kagandang buhay. Bukas mo, saan namin kukunin yung regular white? Sa bagay lang kay Ano sa ako nun? Makintab. may makaraya siguro tapos may mga luma. Lahatin mo na makintab. Ayaw ko nang hindi makintab. Kasi kapag makintab kasi, matibay. Hindi siya marupok. Dadalhin sa Boracay, bagsak-bagsak. Hindi nabubutas. Yun ang reason. Di ba? Sa mga sako pa lang mga kagandang buhay, dapat alam mo rin, may mga classification din. Yan. So, itong truck natin, gamit natin ito sa pag-pick up ng mga hayop dati dun sa Negros. Tapos, pwede rin siyang i-convert sa baboy pag nag-transport tayo ng baboy. Tapos, at the same time, pwede siya sa bigas, mangakot-akot. Maganda pa naman siya mga kagandang buhay. Kasi pina-stainless natin siya para tumibay. Halikayo, tingnan natin yung giling nila dito. Ito yung mga regular ni tatay, oh. Regular. Oy! Ganda, malinis, no? Malinis. Wow! Malinis siya ka... Anong siya, malinis. Tapos sakto talaga sa kilo. Oh, malinis, oh. Galing. Ano to, regular na? Kanino to, tay? Kanino? Binibenta din? Sino mayari? Ha? 1-1 ito? Ay, ganun din. 1-1 din ito, mga kagandang buhay. Pero ang ganda. Ang ganda niya. Ang ganda, oh. 1-1 din. 1-1 din ang presyo. 1-1? Oo. Sino may-ari nito? Dito. May store siya? Ganda. Maganda siya. Kasi nga, wala na siyang wala na siyang dumi. Wala siyang dumi ba? Yung abog-abog. Wala siyang pasik-pasik. May color sorter? May pakatot sa likod na naman. Ayun, mga kagandang buhay yung tour natin dito. Pag uman yun na anak ka to, mas marami pa kasi ng dire. Ito sa likod. Ay, wow! Tama, Wow! tama sa likod ka naman. Very good. Saan ba dumadaan? Tara. Oo, meron daw silang mga bagong gilingan dito. Nagdi-display po tayo dito sa labas para at least makikita yung kapugian ni Lot. Yung mga paborito ng ating mga customer na bigas ay matatanaw nila, malayo pa lang sila. Meron tayong display sa loob, meron din tayong display dito sa labas. Oh. Tapos may karatula na mga kagandang buhay kung magkano para di na sila tanong ng tanong. Kasi yung ibang mga negosyante, secret lang yung mga presyo nila. Sa amin po, hindi kami secretive sa aming mga presyo. Actually, yung presyo namin ang binabantayan nila. Kasi madali lang spy. Sa Boracay po mga kagandang buhay, pinapantayan lang ng ibang mga negosyante yung
presyo namin. Kasi nga kami lang nagbibigay ng karatula. Oh. Lalagay namin dito 1,420. Yan na po ang presyo ngayon ng aming jasmine rice. Yan. Makinuha natin doon nung pumunta tayo sa Gilingan. Ayan na siya, RC 160. Oh. Ito. Unti lang naman, 5 lang naman na sako yung nilalagay natin dito. May 10 na ikaw, te. Plus 5 ay sige. Ako may 3 ka man tong tao. Yes. Madiskarte po ng ating mga tao yan. Para pag busy sila sa itlog o sa mga retail po ng bigas per kilo, at least hindi na magtatanong yung mga customer kung magkano yung presyo ng bestseller na bigas namin dito, yung Asmin. So yung itlog namin mga kaganang buhay. So time check po natin is 3 p.m. 60. Ito na yung maraming mga customer hanggang alas 6 na po ng hapon ito. Kasi pahinga namin pag lunch break. Medyo nagla-lunch break din ang ating mga customer and then balik customer pag mga 3 o'clock na. So tuloy-tuloy po yung pag-refill namin ng bigas. Ayan, yung mga ano natin. Presyuhan. Ubus na ba yung laon rice? Ubus na. Ubus na. So graduate na yung laon rice natin. Ito na yung jasmine natin. 59 per kilo. Tapos meron kaming 60. Pero nakikita natin sa mga news, meron na silang 61, 62, no? Mga kagandang buhay. Pero yung pinakamababa namin ditong per kilo ay 52. Yan. 53, 55, 57, tsaka 59. Yun na po ang ating presyuhan ngayon. Yan. So, mahirap talaga ngayon mga kagandang buhay maghanap ng bigas. Kung dati po ay kami ang pinupuntahan ng mga supplier para po i-alok yung bigas nila, ay iba na po ngayon ang nangyayari. Dahil po sa mataas ang demand, kulang ang supply, kami na po yung pumupunta sa mga gilingan. Di ba nakita niyo po si Solus G na pumupunta sa gilingan? Oo. Tayo na po ang pumupunta sa gilingan para po mag-transaction. Pinupuntahan natin ang mga, alam natin ang mga nagsusupply ng bigas. Noon. Kung nagbabargaining of price po dati, mga kaganabuhay, tawaran po talaga. Pababaan sila para makuha nila ang mga marami umorder ng bigas. Ngayon po, kami na ang nagbabargain. Kami na ang nakikiusap. Hindi na sila. Dati kasi nakikiusap pa yan sila. Magkano presyo? 1-2, just halimbawa lang. Pwede bang 1-150? Sabi, lugi, pwedeng ganito na lang. Ngayon, iba. Tayo ang tumatawad. Pag sinabing 1-2, tayo na yung tumatawad, pababa. Hindi na sila. Baliktad na po ngayon ang sitwasyon sa paghanap ng bigas. Pero ang maganda doon, mga kagandang buhay, is kahit na mataas po ang ating kuha, maganda talagang magbenta ng bigas pag kulang ang supply. Totoo po yun, mga kagandang buhay. Kasi kahit mataas ang bigas, hindi ka mahirapan na i-market yung bigas mo. Mga customer na yung lalapit sa'yo, mga kagandang buhay. Kaya, sa totoo lang, mas maganda yung benta namin ngayon compared sa maraming supply na marami din ang nag-aalok ng mababang presyo. So, konti yung tubo namin mga kaganaboy. Hindi namin nare-reach yung sinasabi ko sa inyo na 100 per bags. So, minsan sa wholesale po, ano lang, 50 lang. Pero ngayon, nakakatubo kami 70 pataas. Si Madam, oh. Customer natin. Ay, mau na. Mm-mm. Nabumo ka, nangumay ka.
Yan, diskarte ng ating mga tao. Malambot daw ang kanin itong ating lokal na ani, giling dito po. Yan na po, may mga price po yan, ma'am, sa karatula. Ano sa'yo, Asmin pa rin? Oh. Asmin pa rin kasi iba ang lasa ng Asmin. Mahal lang siya pero satisfied. Kasi mga kaganabuhay, kung sanay ka nang kumain ng Asmin at nag-ship ka sa ganyan, manibago ka. Kaya dito pa rin yung mga customer natin. Kahit na marami tayong klaseng mga lokal, ay ito talaga ang best seller. So nakita ninyo sa bodega namin, meron pa kami doon.